Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. May mga sandali sa buhay na ang pinakamabibigat na pinapasan ng isang tao ay iyong mga bagay na hindi niya kayang lubos na maibahagi kahit kanino. Sa katahimikan ng gabi o sa mga oras ng pag-iisa, may mga luhang tahimik na pumapatak, mga tanong, at mga laban sa loob na ibinubuhos lamang sa Diyos. Mga bagay na maaaring walang ibang makarinig o makaunawa. Sa Matthew chapter 6 verse 6, itinuro ni Jesus na ang panalangin ay hindi isang palabas para makita ng tao, kundi isang personal na pakikipag-ugnayan sa Ama. Ang panalangin ay hindi tungkol sa pagpapahanga sa iba, kundi sa tapat na paglapit sa Diyos na nakakakita maging ng mga bagay na lingid sa lahat. May mga panalangin na walang nakakarinig, kundi ang Diyos lamang. Tahimik, simple, minsan pa nga ay walang maayos na salita, pero totoo at taos sa puso. At sa ganitong uri ng panalangin, hindi nawawala ang halaga nito sa harapan ng Panginoon. Hindi kailangang mahaba o maganda ang panalangin para maging makabuluhan. Ang mahalaga ay pusong lumalapit sa Diyos ng may kababaang loob, katapatan, at pagtitiwala. Sa lihim na lugar na ito, unti-unti tayong natututong mas umasa sa Diyos kaysa sa sarili nating lakas. Sa gitna ng maingay na mundo, na puno ng distractions at pagpapanggap, napakahalaga ng tahimik na oras na kasama ang Panginoon. Sapagkat sa mga sandaling walang nakakakita, doon tayo madalas pinapalakas at binabago ng Diyos ang ating puso. Panginoon, salamat po dahil Ikaw ay Diyos na nakikinig maging sa mga panalangin wala ng ibang nakakarinig. Turuan mo akong pahalagahan ang tahimik kong oras kasama ka sa panalangin. Palalimin mo ang aking pagtitiwala sa iyo at patatagin mo ang aking relasyon sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.